Hello SSS members and pensioners. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ano-ano nga ba mga requirements sa pag-update ng beneficiaries nyo sa SSS. Katulad na lang sa comment ni Ma'am Ellen Giron. Sabi niya, sis, ano ba mga requirements kapag mag-update ako ng beneficiary ko sa SSS ko po? Okay, kapag kayo po ay mag-update ng inyong beneficiaries with SSS, gagawin nyo po ito walk-in. Dahil hindi pa ito pwedeng gawin online. Kapag nasa branch na kayo ni SSS, mag-filled out po kayo ng Member Data Change Request or ito po yung tinatawag na E4 form. Yan, ang nakikita nyo ngayon sa screen, guys. And itong part 1, to be filled out by member. Dito po kayo sa letter A, personal data. You have to make sure, guys, ni-input nyo dito mga correct details. Okay? So, pupunuin nyo i-kompleto nyo tong pag-filled out ng personal data sa letter A. And then dito sa letter B, itong data change /correction /updating, diretso po kayo dito guys sa letter I. Ito yung letter I. Updating of dependents, beneficiaries. Please check the appropriate box. If more than 3, use other page as instructions portion. So dito i-input nyo po yung last name, first name, middle name, relationship to member, date of birth. And then dito sa gilid guys, nakikita nyo tong box, no? I-check nyo dito, new ba siya or additional or for deletion. Kailangan ba siyang burahin as your beneficiary with SSS. So dahil tatlong box lang tong available dito sa letter I, kapag kailangan nyo pa po ng space, let's say for example, umabot ng 5 or 6 ang kailangan mong i-update dito sa iyong beneficiary, yung number 4, 5, and 6, dito nyo po sila isusulat sa next na page. Itong sa dulo guys, nakita nyo tong instructions, ayan. So ito, sa number 6, sa instructions number 6, andito may space po, may box po dito nyo po ilagay yung hindi nyo nalagay doon sa unahan. Kapag na-update niyo na ang mga names ng inyong beneficiaries, proceed na po kayo dito sa certification, letter C. Ilalagay ang iyong SSS number and your signature. At regarding naman sa documentary requirements na dadalhin niyo with SSS guys, of course, lagi mo talagang dalhin ang valid ID mo, di ba? Yung birth certificate mo, walang mawawala guys, dalhin mo lahat ng documents mo, marriage certificate, tapos yung birth certificate ng dependents mo na ilalagay mo dito, valid ID. Kapag mag-update ka ng iyong marital status, marriage certificate, and the birth certificate of your wife or your partner, and the valid ID. So, laging may ganun guys. Dalhin nyo na lahat, wala namang mawawala, hindi naman mawawala yung mga documentary nyo dyan. At para naman sa mga married, tapos mag-update ng single, kailangan magdadala kayo ng certificate of finality of annulment or annotated marriage contract or marriage certificate. Kung ang pag-update mo naman ay hindi ka legally married sa na-report mo dati na spouse kay SSS, so magdadala ka ng CNOMAR, Certificate of No Marriage. Kung may gusto ka namang tanggalin na beneficiary mo sa SSS, for example, yung nalagay mo dating beneficiary, patay na, no? So, kailangan magdala ka ng kanyang death certificate para ma-delete siya doon sa nilagay mong dependents with SSS. Okay, so ganun lang naman guys. Basta lahat ng pag nag-update kayo kay SSS guys, pag pupunta kayo with SSS, mag-update kayo ng dependents, ng beneficiaries nyo, dalhin nyo na lahat ng documents na meron kayo. Okay, huwag na kayong mag-iwan ng kung ano-ano. Isipin nyo, bakit ako mag-update? Kasi magiging dependents ko siya. So, kailangan mo dapat ng birth certificate niya, ng ID niya, diba? So, dala-dala mo dapat yan. Okay po? So, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.